Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na dyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit, saka pinagdikit-dikit. Si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayoy bakasyon na, si Nemo ay naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na folder at envelope. Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. Nagpalutang-lutang sa hangin si Nemo. Naroong tumaas siya, naroong bumaba. Muntik na siyang sumabit sa mga sanga ng ratiles. Nang mapadpad siya sa tabi ng daan, muntik na siyang mahagip ng humahagibis na sasakyan. Inangilan siya ng jeep, binulyawan ng kotse, at sininghalan ng bus. Mabuti na lamang at napakagaan ni Nemo. Nagpatawing-tawing siya sa hangin bago tuluyang lumapag sa gitna ng panot na damo sa palaruan. Nakahinga ng maluwag si Nemo. Ngunit nagulantang siya sa dami na nagtatakbuhang paa nang muntik nang makayapak sa kanya. Naghahabulan ang mga bata at kay sasaya nila. Araw-araw, tuwing hapon, pinanonood ni Nemo ang mga naglalarong bata. Inggit na inggit siya sa kanila. Tuwing makikita niya ang mga bata sa palaruan, gustong-gusto rin niyang maging isang tunay na bata. Gusto kong tumawa tulad ng totoong bata. Gusto kong tumakbo tulad ng totoong bata. Gusto kong maghagis ng bola tulad ng totoong bata. Sabi nila, kapag may hiniling ka raw na gusto mong matupad, kailangang sabihin mo ito sa pinakamalayong bituin sa langit. Kaya isang gabi, matyagang nagbantay sa langit si Nemo. Hinintay niya ang paglabas ng pinakamalayong bituin, at nang makita niya ito, sinabi niya ang kanyang hiling. Litwin, parang ngayong din, ako'y maging isang bakit na sayabi. Pumikit ng mariin si Nemo. Naramdaman niyang parang umiikot ang kanyang paligid at nagkakagulo ang mga busina ng sasakyan. Totoong bata na si Nemo. Pagdilat niya, kasama na niya ang kanyang totoong tatay na walang trabaho at totoong nanay na payat at 8 totoong kapatid na ang ingay-ingay sa isang masikip, makipot at tagpi-tagpi pero totoong bahay. Uy, huwag ko nga tamad-tamad. Magtrabaho ko nga. Kaya, napilitang tumakbo si Nemo palabas ng bahay. Palakad-lakad si Nemo sa kalye. Hindi niya pansin ang mga humahagipis na bus. Hindi niya pansin ang mga humahagipis na jeep. Isip siya ng isip kung paano makakatulong sa kanyang totoong pamilya. Kahit bata pa, napilitang maghanap buhay si Nemo. Sa umaga'y nagtinda siya ng sampagita at humahabol-habol sa mga kotse. Pagod na pagod si Nemo araw-araw. Pakiramdam niya, pabilis ang kanyang pagtanda. Kaya naisipan niyang pumasok sa eskwela. Sumilip siyang muli sa paaralang pinanggalingan niya. Pero dahil marumi ang kanyang suot at wala siyang sapatos, Hindi ka bagay dito. Ang baho-baho mo. Alis dyan! kaya napilitang tumakbo si Nemo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa gilid ng dagat. Sinabi ni Nemo ang problema niya sa dagat pero naghikab lang ito. At kahit ang alon na puno ng layak ay nagtakip ng ilong nang maamoy siya. Huwag mo nang dagdagan ang basura dito. Malungkot na naglakad-lakad si Nemo. At sa maraming kalye na marusing na lungsod, sa bawat sulok ay may nakita siyang mga batang kalye. May nagbebenta ng sampagita, may nagtitinda ng sigarilyo at tsalyo, habang maliksing sumasabit-sabit sa mga sasakyan. Mga kalbo, galisin, at palaboy na yakap-yakap ang supot na plastik na kapag sinisinghot nila ay parang nagguguhit sa kanilang muka ng mangmang na ngiti. May mga batang butuhan ng binti,
at malamlamang mata na akay-akay ng matatandang puti na parang kislap ng balisong ang kislap ng mata. Kung gabi, kung halos hindi umihip ang mapanuksong hangin, ang mga batang kalye ay nagtitipon-tipon sa parke na may monumento ng bayaning may kip-kip na libro. Tumakbo sila, naglulundagan, nagbibiroan, naghahagikikan, pero napansin ni Nemo na walang taginting ang kanilang halakhak. Parang pumano na ang kislap sa sulok ng kanilang mata. Sumama si Nemo sa iba pang batang lansangan. Nagtipon-tipon sila sa isang bahagi ng parke. At sa dilim ng gabi, nagsimula silang maglaro at magkantahan. Nalaman ni Nemo na marami palang batang tulad niya. Mga batang lansangan, mga batang kailangang maghanap buhay dahil sa kahirapan. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Nang magkwentuhan sila, alam nilang pare-pareho pala ang kanilang gusto. Mapagmahal ng magulang, maayos na katahanan, masayang paaralan, at sapat na pagkain. Tinipon ni Nemo ang iba pang batang lansangan. Ipinagtapat ni Nemo ang lihim na kanyang natuklasan. Matutupad ang anumang pangarap kapag hiniling sa pinakamalayang bituin. Sabay-sabay silang tumingala sa pinakamalayang bituin sa langit at hiniling nila ang lahat ng ito. Sa isang iglap, lahat sila ay naging batang papel. Inilipad sila ng hangin. Kay gaan-gaan ang kanilang pakiramdam. Kay saya-saya nila dahil malayo na sila sa magulong pamilya, malapit na eskwela, at maingay na kalsada. Nagtaka ang mga taong nakakita sa palutang-lutang ng mga batang papel. Marami nang naaawa sa kanila. Pero ang hindi nila alam, mas maligaya na ngayon ang mga batang papel, gaya ni Nemo, kaysa mga totoong bata na kailangang makibaka at maghanap buhay sa malapit na kalsada.